Kamusta mga katropa? Dama ko naman tayo sa manhwa para sa pagpapatuloy ng kwento ng ating tropang si Lucio. Kung inyong maaalala sa Season 1 ng Spare Me Great Lord, si Lucio ay inabandona ng kanyang ina at lumaki sa ampunan. Dito ay nakilala niya si Xiaoyu at magkapatid na nga ang turingan ng dalawa hanggang sa isang gabi ay naaksidente si Lucio dahilan upang ma-awaken ito at maging parte ng Taoist class kung saan pinadala sila sa isang ruin at dito ay nakuha ni Shu ang Formation Eye at ito nga ang kanyang seal. Samantala sa Season 2 naman ay muli silang pumasok sa isang ruin kung saan malaki ang naging parte o ambag ni Shu upang makuha ni Nieting ang Formation Eye ng ruin kung saan kinilala din ito ang abilidad ni Shu. Sa pagpapatuloy nga ng ating kwento ay pauwi na ang magkapatid kung saan pagdating nila sa airport ay nainggit pa si Xiaoyu sa mga masasayang pamilya na nakita nito, kaya naman tinanong niya si Shu kung bakit may mga magulang na kayang abandonahin ang kanilang mga anak. Pero dahil hindi alam ni Shu ang isasagot niya rito ay sinabi na lamang niya na magluluto siya ng masasarap na pagkain pag nakauwi sila sa kanilang bahay. Sa pagdating nga ng magkapatid ay sinalubong sila ni Master, sabay sinabi nito na nagluto ng noodles with tomato and egg si Aunt Liu para sa kanila kaya naman nagmadali ng pumasok sa kanilang bahay si Xiaoyu. Dito nga ay kinausap ni Master si Shu at nabalitaan umano nito na malaki ang naging achievement ni Shu sa kakatapos na ruin, pero sinabi naman ni Shu na wala naman siya gaanong naging ambag at nakahanap lang umano siya ng prutas na nakalunas sa natamong pinsala ni Tandang Bailey at nakatulong upang mag-breakthrough ito sa A-rank na labis namang kinainggit ni Master. Sinabi pa nga ni Shu na 3 prutas ang nahanap niya ngunit pinakain niya sa squirrel ang isa kaya naman naka-earn muli siya ng puntos mula sa negative emotion ni Master. Sinabi na nga lang ni Master ibig sabihin hindi pa ito ang oras para sa kanya, at dahil sa pag-aalala ni Shu sa kanya ay sinabi na lang nito na nabalitaan niya mula kay Xiaoyu na pag nakahanap ang dragnet ng magic item na makakalunas sa pinsala ng kanyang pangangatawan ay ibibigay ito sa kanya. Bigla namang dumating si Li Xiao habang nag-uusap ang dalawa at inaabot nito ang isang box kay Shu. Nang makita ni Shu ang box ay alam na niya na ang celestial fruit ang laman nito kaya naman napaisip siya kung bakit binibigay sa kanya ang prutas at sinabi pa nga ni Li Xiao na kainin na lang ito ni Shu. Ngunit dahil hindi binigay ng Dragnet ang prutas kay Master ay inakala ni Shu na isa itong pagsubok mula sa Dragnet kung saan nais nilang malaman kung uunahin ba ni Shu ang sarili niya o mas pipiliin itong tulungan si Master. Pero dahil hindi naman kawalan kay Shu ang isang Celestial Fruit, binigay ni Shu kay Master ang box ng Celestial Fruit sabay sinabi nitong pag nag-breakthrough si Master sa A-rank ay bigyan na lang niya si Shu ng magic item mula sa ruin. Namangha na nga lang si Master sa naging desisyon ni Shu sabay pumasok ito sa kanilang bahay upang sabayan sa pagkain si Xiaoyu. Nainggit naman si Yishao kay Master at sinabi pa nga nito na kung ayaw niya ng prutas ay ibigay na lang sa kanya pero pinapalayas lang siya ni Master. Binuksan nga ni Master ang box at habang tinitignan niya ang prutas ay naiisip nito na malaki ang magiging utang na loob niya kay Shu. Matapos niyang kainin ng prutas ay nagliwanag ito at napapalibutan ng aura si Master kung saan maging ang mga kalapit na lugar ay nayanig at napatingin na nga lang sila Shu sa kanya. Habang tinitipon nga ni Master ang spiritual na enerhiya sa paligid ay takot naman si Yishao sa kanyang nasasaksihan at matapos mag-breakthrough si Master ay namangha ito dahil ganap ng A-rank si Master. Matapos nga siyang mag-breakthrough ay agad na itong nagtungo sa kanilang bahay upang kumain kung saan hindi niya inimbitahan si Yishao kaya nagagalit naman itong umalis at sinabi na lang niya na hindi naman niya nais makikain sa kanila. Habang kumakain nga sila ay tinanong ni Master kung alam ba ni Shu na pagsubok ni Nieting sa kanya ang pagbalik sa Celestial Fruit, nagkunwari na nga lang si Shu at sinabing isa lamang iyong prutas at hindi siya kailangang subukan ni Nieting. Sabay sinabi pa ni Shu na weirdo umano si Nieting dahil pinangakuan nila si Master na ibibigay ang anumang magic item na makakalunas sa kanya pero ginawa pa itong pagsubok para kay Shu, kaya naman natawa na lang si Master. Pero sinabi nga ni Master na malamang daw na si Shizujin ang nakaisip nito, si Shizujin ay isa sa pinuno ng Dragnet pero hindi ito nakakapag-cultivate, gayunpaman ayon kay Master kahit hindi makapag-cultivate si Sujin ay hindi ito dapat maliitin ni Shu. Dito nga ay napag-usapan din nila ang tungkol sa first cultivator, at ito nga ay si Sujin ayon pa kay Master si Sujin ay isang henyo, dahil hindi angkop ang kanyang katawan upang mag-cultivate gumawa ito ng paraan para sa mga taong katulad niya kung saan nais nitong i-combine ang 3 pamamaraan para ma-explore ang misteryo sa daigdig. Kaya naman lalong napapaisip si Shu kung bakit ang henyong tulad ni Sujin ay kasama ni Nieting sa Dragnet. Siningit namang tinanong ni Master kung patuloy ba ang pag-ensayo ni Shu, dito ay hindi nakasagot ng maayos si Shu at tinanong kay Master kung ano ang dapat niyang gawin matapos mabuo ang Snow Mountain. Nagulat si Master dito dahil ayon sa kanyang kaalaman ay dapat mauna ang Energy Ocean bago ang Snow Mountain. Kaya naman tinanong nito si Shu kung natapos na ba niya ang Energy Ocean, pero sinabi ni Shu na wala pa siyang Energy Ocean at biglaan na lamang nabuo ang Snow Mountain. Nabuga ni Master ang kinakain nito sa gulat, kung saan naka-earn pa ng negative emotion si Shu mula sa kanya at sinabi nga ni Master sa kanyang sarili na biglang nawala ang saya nito sa pagiging A-rank.
Dahil ang highest level lang ni Master sa tinuturo niyang technique ay Cloud Ocean, at dapat kasunod nito ang Energy Ocean pero si Shu ay nasa Snow Mountain na umano, kaya naman gigil si Master at iniisip kung anong pandaraya ang ginawa ni Shu upang malagpasan siya nito. Dahil nga sa mga negative emotions na natatanggap ni Shu mula kay Master at sa dami ng tanong niya kay Shu ay nagalit ito at nalaman ni Shu na hindi na alam ni Master kung ano ang dapat niyang gawin at kung paano mapag-ibayo ang teknik na tinuturo sa kanya at sa galit nga nito ay sinabihan niya si Master na deserve nitong makatanggap ng Academy Award sa galing nitong umarte at magyabang habang tinuturuan si Shu. Pero sinabi lang naman ni Master na kung hindi siya nagyayabang habang tinuturuan si Shu ay imposible umano nitong malagpasan ang naabot ng mga nakaraang henerasyon, sabay sabi pa nitong mabisa naman daw ang naging strategy niya. Dito nga ay sinabi ni Shu na nais niyang malaman ang katotohanan, kaya naman sumagot si Master at sinabing ang pinakamataas na achievement umano ng kanilang sector ay nagawa ng kanilang founder kung saan ang Cloud River ay nagawa nitong Energy Ocean. Dito ay napag-alaman ni Shu na mas mataas na ang na-achieve niya kumpara sa founder ng kanilang sect. Ayon nga kay Master ang Snow Mountain ay ang magsisilbing pundasyon ng kanyang Spirit Sword, habang mas matarik umano ang bundok ay mas magiging malakas ang Spirit Sword ni Shu. Pero hindi pa din nawawala ang inis ni Shu at sinabing ang Snow Mountain ay parehas lang sa panghasa ng patalim, sabay tanong kung dapat ba niyang mabuo ang Energy Ocean dahil kung hindi umano ay wala naman siyang hahasahin. Sumagot naman si Master na siguro nga ay dapat niya itong mabuo kaya lalo na namang nainis si Shu dahil tinatanong niya si Master sa dapat niyang gawin pero nagbabaka sakali lang ito sa kanyang sagot. Gayunpaman inumpisahan ni Shu ang pag-cultivate at nagbabaka sakali na mabuo niya ang Energy Ocean at nang idilat niya ang kanyang mga mata ay wala pa ding pagbabago ang nangyari, sabay sabi nito na hindi niya mabuo ang Energy Ocean na kinagulat ni Master, dahil mas dapat umanong magulat o mabigla si Shu sa kanya, dahil pinagkatiwalaan niya si Master pero hindi pala nito alam ang kanyang tinuturo. Sinabi na nga lang ni Master na muling subukan ni Shu pero kahit anong gawin nito ay hindi niya mabuo ang Energy Ocean at nasabihan pang ang unprofessional si Master, pero wala naman ibang masagot si Master kundi subukan lang ulit ni Shu hanggang sa mabuo niya ito, sabay naiisip ni Master kung nasira ba umano niya ang kinabukasan ng isang henyo na katulad ni Shu. Hanggang sa bigla nitong maalala na isa umano sa kanilang sektor sa ika-17 henerasyon ay nawasak ang kanyang Snow Mountain, kaya sinabi niya kay Shu na subukan itong wasakin o give in ang Snow Mountain upang makapagsimula ulit siya. Pero duda na si Shu sa kanya at inaaya na ngang umuwi sa kanilang bahay si Xiaoyun na kasalukuyan pa ding kumakain. Pag-alis nga nila Shu ay sinabi pa ni Master na hindi pa daw nangyayari sa kanilang kasaysayan ang kasalukuyang sitwasyon ni Shu kaya bigyan niya muna ng panahon si Master upang makapag-isip pero sinabi lang ni Shu na nasira na ang tiwala niya kay Master. Pagdating sa kanilang bahay muling nag-cultivate si Shu dahil hindi siya yung tipo na susuko na lang basta. Wala man daw umanong pundasyon ng kanyang Spirit Sword pero dalawa naman ang Spirit Sword niya kaya sinubukan niya sirain ang Snow Mountain gamit ang dalawang espada na mukha namang mabisa kaya nagkaroon muli ng pag-asa ang ating tropa at nawasak nga niya ito kaya naman kinabukasan habang nag-ensayo siya ay sinabi na lang ni Master na nagtagumpay si Shu hindi dahil sa maswerte siya kundi dahil sa pagsisikap nito. Dito ay tinanong naman siya ni Aunt Leo kung kailangan na ba talaga nilang umalis, at sinabi nga ni Master na sa kasalukuyang henerasyon ng superpower, kung ang Fons Gang ay walang malakas na miyembro o leader ay mawawala o manghihina ang kanilang grupo. Kaya naman sinabi na lang ni Aunt Leo na ipagluluto muna niya si Xiaoyu habang si Master naman ay tuturuan niya pa umano ng isang beses si Xiaoyu sa pag-aaral nito. Naghanda pa naman si Master sa mga ituturo niya kay Xiaoyu pero nagulat ito dahil 7th grade pa lang si Xiaoyu pero pang 10th grade na ang pinag-aaralan nito, kaya naman iba na lang daw ang pag-uusapan nila para sa kanilang last lesson. Dito ay tinanong ni Master kung ano ang plano ni Shu para sa kanyang kinabukasan, pero dahil wala pa umanong naiisip si Shu sinabi ni Master na parehas silang may malakas na abilidad kaya kailangan umano nilang pag-isipan kung ano ang dapat nilang gawin dahil hindi habang panahon ay payapa ang daigdig. Ngunit nang malaman ni Shu na aalis sila Master ay tila pinagtatabuyan niya pa ito at agad nang pinapaalis, pero bago pa man ito umalis ay nagkwento ito patungkol sa Fons Gang kung saan nung kabataan pa umano nila ay naniniwala sila Master na may abilidad sila upang baguhin ang daigdig kung saan mapapanatili nila ang kapayapaan at makapagbigay ng proteksyon sa sangkatauhan kahit nalihim lang ang kanilang organisasyon o palihim lamang kung sila ay gumalaw. Sabay tinanong nito si Shu kung alam ba nito ang pinakamatalas sa patalim sa mundo dito ay sumagot si Shu at sinabing Dragon Slayer Blade mula sa Dungeon Quest kaya naka-earn muli siya ng negative emotion mula kay Master. Sinabi nga ni Master na ang pinakamatalas sa patalim ay ang oras dahil ang kanilang henerasyon ay malapit ng magwakas kung saan ang mga susunod o henerasyon na nila Shu ang papalit sa kanila dahil nga daw matatanda na sila Master. Pero hindi naman daw sang-ayon si Shu dito dahil kaka-breakthrough lang ni Master sa A-rank at sa buong daigdig ay dalawa lamang sila ni Bailey na A-rank, kaya dapat daw ay mas magkaroon ng tiwala si Master sa kanyang sarili at huwag malungkot kahit na matanda na siya.
Kaya naman nagalit si Master, at sinabi na nga lang ni Shu na magpatuloy na ito sa kanyang sinasabi at makikinig na lamang siya. Dito nga ay binili ni Master na magsikap at mag-aral ng maigi ang magkapatid. Kasunod nito ay sinabi din ni Master na may ibang organisasyon sa ibang bansa kung saan nakafocus ang mga ito sa pag-aaral kung paano ma-awaken ang isang tao pero hanggang ngayon ay wala pa din silang natutuklasang pamamaraan kung paano ito nangyayari kaya kailangan umanong bigyan ng halaga ng magkapatid ang pagkaka-awaken nila at magpatuloy sa pag-ensayo. At hindi nga sumagot sila Shu sa kanya kaya sinuntok nito ang lamesa at sinabihang magsalita pero muli sinabi ni Shu na hindi nakakapagsalita ang lamesa kaya naka-earn na naman ng points si Shu. Bago nga umalis si Master ay iniwan kila Shu ang kanilang bahay at nag-iwan pa ito ng calling card at tawagan umano siya pag kailangan nila ng tulong, nagpaalam na nga sila Master sabay hinawakan niya sa balikat si Aunt Liu upang makasama ito sa kanyang paglipad. Natulala at namangha naman ang magkapatid dahil hindi nila inakala na pwedeng maglipad ng iba pang tao o kasamahan ng A-rank, sabay naalala naman ni Shu na hindi pa naililipat ni Master sa pangalan niya ang kanilang bahay. Pagsapit ng gabi ay nakatitig si Shu sa asul na prutas na kanyang nakuha sa ruin at dahil hindi niya alam kung ano ang magiging epekto nito pag kinain niya ang prutas ay minabuti niyang tawagin ang squirrel na nagmamadali namang lumapit kay Shu. Nang tanungin ni Shu kung gusto ba nitong kainin ang asul na prutas ay nagningning ang mga mata nito.